Bilang tugon sa taong pastoral na may temang ebanghelisasyon tungo sa integridad, ang Diocese ng Malolos ay magsasagawa ng simba-aralan Simba-aralan. o Summer Catechism sa buong buwan ng Mayo. Ito po ay tugon sa pangailangan para sa mas maikling na katekesis sa mga bata. Bawat parokya ay magkakaroon ng mga katekista. Alam mo, parang ito na yung simula ng buhay natin. Ito na yung buhay natin na lingkod. Parang naiiba na ako ng daan patungo na sa kabutihan, yung parang patungo na sa Diyos, patungo na sa mga kaalaman ng pananampalataya. Pangarap ko sanang maging madre noon, hindi natupad. Nag-asa agad. Pero natupad pa rin yung nakaasa. May sister. May sister pa rin. Muntik na ang mga anak ko, lahat, tatlo sila gustong magmadre. Yung dalawa, yung isa naman, pare. Malapit ang loob ko sa mga bata. At saka, nandun yung yung hilig ko sa pagtuturo, no? Kasi yung pangarap ko na maging guro, hindi ko nagawa. So ito pala yung ibibigay sa akin ni Lord, yung sa mga bata ako magturo bilang katekista. Teacher ako, mathematics teacher, tapos nag-undergo ako ng formation sa Mother of Life Center. At doon, mas nakilala ko kung sino ang Diyos, kung gaano niya ako kamahal, at nakilala ko rin yung sarili ko na hindi karapat dapat mahalin, hindi karapat dapat tawagin, pero minahal at tinawag ako ng Diyos. Naalala ko yung kanta namin na tinuturo sa akin ng mother ko. Sabi niya, "Do you really love me?" Jesus said to Peter, "Do you really love me?" Jesus said again, "Yes, I really love you." Peter said, "With joy, then feed my flock." He said, "Peter, feed my flock." So parang na-feel ko na the flocks are so thirsty that we have to feed. Do you really love me? Jesus said to Peter. Hanggang sa ngayon, patuloy pa rin ako naglilingkod. Yun ang ano ko sa buhay. Habang ako'y nabubuhay, maglilingkod ako sa Panginoon. Really love you. Peter said with joy, then feed my lambs, he said. Peter, feed my lambs. Yung pagod ko, nawawala rin pagka yung nakikita ko yung mga bata na masasaya sila pagka ako ay nagtuturo. Tsaka kapag natututo na sila na gumalang at saka nagiging mabuting tao sila, pag lumaki na sila, minsan nakakasalubong ko sila. Maganda yung mga buhay nila, yung pag-aaral nila. Binigay ko ang sarili ko dahil nagpapasalamat ako, binigyan pa ako ng mahabang buhay at naibibigay ko sa kanila yung aking buong kakayahan ko na maituro yung kagandahang asal. Kasi graduate ako ng teacher. Kahit hindi ko na-push yung pagiging teacher ko, sa pamagitan ng pagtuturo sa mga bata ng mga aral at salita ng Diyos, ay nagagamit ko yung aking natapos.
Sabi ng Panginoong Hesus, hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Ngunit paano sila lalapit kung walang mag-aakay sa kanila? Sa elementary naman, bago ako umuwi, yung isa first thing in the morning, bago ako mag 9 o'clock, pasok sa pabrika ng propina, yung designer ako. Tapos sa hapon, tsaka sa break time, sa tanghali, yung kain ko ng lunch, hindi muna ako makain. Dalawang section ako ng grade 2. Tapos bago umuwi, nagtuturo pa rin ako sa grade 2. May grade 2 pa kami noon eh. Very hectic. Pero nag-enjoy ako sa mga bata. Yung commitment namin bilang catechist, talagang isinasa puso talaga namin. Sabi ko nga kay Ate Ruth, walang bibitaw. Ano man yung parang, ang hirap, parang mahirap na rin talaga kasi lalo nung 2023 na papayagan na kaming umano. Kaya lang tingnan nyo, papayagan kami magturo, pero after class. Saan namin, sinong bata ang makikinig sa amin kung uwian na ng alas 12? Sinong bata naman yung magtsatsaga sa amin na ganong kainit? Wala kami sa classroom. Gawin daw namin sa labas or saan. Kaya nakuha Nung nakaraan, ang hirap talaga. sa Kanumay West High School, binigyan kami, magturo kayo lahat ng sabay-sabay ng alas 2. Ilang section ng sa high school? 10 section. Grade 7. Sa grade 8, ilan yun. Gusto sabay-sabay na alas 2. Hello. Kaming katikista ay kakaunti. Hello. Naubos na. Wala. Hello talaga, no? Kasi marami na rin tayong mga senior catechist na kaya pa rin naman, pero kaya na yung mag-serve sa binyag na lang. Pero yung magtatagal sa school ng ilang oras na nakatayo, medyo mahirap na rin sa kanila. Kaya kami medyo malapit na rin sa senior. Kami na yung senior na si Ate Lot. Kami malapit na sa senior. Ang mga katekista talaga, ang ano ng katekista kasi yung magturo lang talaga na magturo sa mga bata. Pero kung minsan, marami kasi sa amin ang nagkakasakit. Maraming minsan, katulad may ilan na kaming katekistang nawala. Si Brother Cesar, ilan na ba ang mga katekista namin nawala? Si Sister Rod. Dami na mga nawalang mga katekista, kaya kulang na kulang kami. Kung minsan may mga bata ako, may mga estudyante ako nag-o-open sa akin. May umiiyak na estudyante na hindi daw siya mahal ng kanyang magulang, yung parang pinababayaan siya, nagsusumbong sa akin. Kaya ang payo ko lang sa kanila, kung hindi maganda ang ng magulang ninyo, tingnan nyo muna, baka pagod lang sila, kaya ganun siya ang sa inyo. Pero walang magulang na hindi nagmahal sa anak. Mahal kayo ng magulang niyo, kaya nga nagpakahirap sila. At pag mag-time kayo, ipadama nyo rin na mahal nyo sila. Pagdating galing nila sa trabaho, nandyan kayo, maglinis kayo ng bahay nyo. Mag-alaga kayo, maglalis. O kaya pagdating na, ay ma, papa, pagod kayo, gusto nyo po, magtimpla ako ng kape, iinom po kayo ng kape. Ganun pa ako ibigay niyo sa magulang niyo. Hindi ako maniwala, hindi kayo mahal ng magulang. Mahal na mahal kayo, katulad din ng ating Ama na sa langit. Dahil mahal tayo, kaya nga binigay si Jesus para sa atin, dahil gawa para iligtas tayo sa ating mga kasalanan. Ganun din yun. Mga katekista, mga guro ng pananampalataya at pag-asa. Sila ay hindi lamang nagtuturo ng mga aralin tungkol sa Diyos, kundi nagsisilbi ring mga saksi ng pananampalataya, pag-asa at pagmahal. At ito ay sa pamagitan ng kanilang sariling buhay. Sa kanilang pagtuturo, sa kanilang paggabay at pagmamahal,
na ipapasa nila sa mga kabataan at mga mananampalataya ang mga katotohanan ng pananampalatayang Katoliko. At bilang mga guro ng pananampalataya, tinutulungan nila tayong higit na makilala, higit na mahalin, at higit na masundan ang ating Panginoong Kristo. Ang kanilang pagtatalaga, sakripisyo at pagmamahal sa pagtuturo lalo na sa ating mga bata at kabataan ay isang mahalagang handog para sa simbahan at sa susunod na henerasyon ng mga mananampalataya. Pag humingi ako sa kanya, answer prayer. Hindi man ako naghahangad ng kapalit, pero siya nang kusa nagbibigay sa akin. Nasa puso ko ang paglilingkod sa Diyos. Pangalawa siguro, paglilingkod sa mga bata natin yung aming tinuturuan. Minsan nga, pag nagsisimba sila, pag nakita nila na nagsiserve ako dito, pagkatapos ng misa, takbuhan na kaagad sa akin. Gusto ko maglingkod muna sa Diyos at may papakilala ko, ibahagi ko ang nalalaman ko, natututunan ko, pananampalataya ko sa mga bata. I've been teaching for 21 years now. Sa pagiging katikista, parang yun na yung binigay sa akin ni Lord siguro. Ika nga mapapalalim yung pananampalataya mo. Para nasa tamang, Ay naku, naiiyak ako. May pangako ko sa Diyos na kahit ako nagtatrabaho, magbibigay ako ng time para dito. Hindi ko ipupul time ang sarili ko dyan. Paska ang priority ko. Doon ako magaan po full time.